Hello, what's up? Ako nga pala si BT at nandito ngayon tayo sa BT Reaction and welcome to my channel, Tunay na Kritiko. At meron tayong panonooring video ngayon. Ito po ay nagmula kay Banat News Updates. Sa mga hindi pa po nakakabisita sa channel ni Banat News Updates, bisita na po kayo mga katunay. At kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe, subscribe na din po kayo mga katunay kay Banat News Updates. At syempre, huwag nyo rin po sana kalimutan na mag-subscribe dito sa channel ko sa Tunay na Kritiko sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, and click the notification bell para maging updated po kayo sa mga reaction videos na ating inilalabas. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Banat News Updates at bibigyan natin ng reaksyon. Pasok! Dito po sa pambobombang naganap sa MSU, Mindanao State University sa... Ayon, bago natin simulan ang videong ito, nais ko nga pala magbigay ng credits dito sa boses na madidinig natin ngayon at bibigyan ng reaksyon. Walang iba kundi si Sir Badong Aratiles. Ayan ha, bisita din kayo sa channel ni Sir Badong at kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe, syempre subscribe na din po kayo kay Sir Badong Aratiles. Pagpatuloy natin. Sa Marawi City, kanina lang po. Ngayon pong sa Marawi, no? Linggo. Bomba, no? Na yan. Grabe. Alam po ninyo, naalala ko nung panahon ni Tatay Digong, merong nagtangkang bumanat, panahon ng pandemya, no? May bumanat kay BP Leni Robredo noon. Naalala niyo yun? Gusto magsipsip kay Pangulong Duterte. Hindi ko na matandaan kung sino na yun, no? Ang ginawa ni Pangulong Duterte, tinanggal niya. Kahit po alam na natin na si BP Leni Robredo, ang talas nung mama no. Magmula noon wala na akong narinig na nagsipsip kay Pangulong Duterte at ipinahamak yung kahit sino. Kumbaga si FPRRD hindi siya marunong sumakay, no? Hindi niya kaagad sinasakyan o hindi agad siya nagbibigay ng tiwala sa isang tao. Kahit na sabihin na nagpapalakas sa kanya, kumbaga yung galit niya, kung kaaway niya ni FPRRD, tapos bigla ka makiki-epal, tapos pakwari, yung binabanatan ni FPRRD, babanatan mo rin, parang hindi siya nagtitiwala sa gano'n. Parang ano yun doble kara. Yung naalala niyo ba yun? Ngayon po, nauulit, no? Hindi ko po alam kung kay Pangulong Marcos ba nagsisipsip itong mga to o kung kanino, no? Ito po, tignan po natin itong pinahayag ng Philippine News Agency. Philippine News Agency, ito po ang kanyang headline. DSWD ranks number 2 among top 5 performing government agencies in Okta survey. Ngayon lang po ako nakakita na yung top 2 po ang binabalita, hindi po yung top 1. Ano po meron sa top 1? Bakit po hindi nyo binalita na yung DepEd ang top 1? Very obvious, di ba? No? Very obvious na yung ayaw nilang patampukin yung achievement ng DepEd. At bakit po very obvious na ayaw nilang patampukin yung DepEd? Ayaw nilang kilalanin? Kahit man lang, alam niyo, PNA, hindi na kayo ang nagpapasya. Wala kayong bilang, no? Sa information, hindi lang sa inyo nagmumula ang impormasyon. Napakarami na pong vlogger. Siguro, yung kumpas ng PNA gusto nila na ito rin ang ganito dapat magbalita yung mga dyaryo. Hindi nyo po mautusan. Number 1 po, DepEd . Kumbaga parang hinaharang nila, no? Kung ano yung magandang nagagawa ng DepEd, no? Kasi number 1 nga. So hinaharang nila kasi nga kay BP Sara yan. Ayaw nilang magkaroon ng pagkakataon na bumango yung pangalan ni BP Sara at hanggat maaari ay mapigilan. Talagang si BP Sara dito, no? Lahat to nagsimula nung nung talagang lumabas yung mga survey na malakas siya, no? Sa pagtumakbo siyang presidente. Kasi wala nang ibang pinag-iinitan dito sa senaryong to, no? Parang si BP Sara, si FPRRD, tapos kung sino man yung mga maka-Duterte, di ba? Tayo kasi mas pabor ako dun sa mga tao, no? Hindi ako maka-Duterte, hindi ako maka-Marcos, no? Pero alam nyo, sa puso ko, sa isip ko, alam ko kung sino ang tapat na naglilingkod, no? Yung tapat talaga, handang magbigay ng serbisyo. Doon ko nakikita naman yung yung Duterte, 'di ba? Kasi
ang ganda ng mga ginawa nilang pamamalakad. Humanga ako sa kanila. Kay BP Sara, humanga ako kay BP Sara. Kay PBBM noon, kaya ako binoto si PBBM, humanga ako sa mga Marcos. No, humanga ako sa kanila. Lalo na sa tatay ni PBBM. Ang laki ng paghanga ng pamilya namin sa mga Marcos, dun sa tatay niya talaga. Kaya, binoboto ko kung sino yung mga tao na alam kong nakakagawa ng maayos. Yung kayang gumawa at maglingkod sa bayan ng walang pag-iimbot at hindi para pahirapan ng mga taong bayan. Yung makakapagbigay sa taong bayan ng maayos na bansang hinihingi nila. Yun yung gusto kong mangyari. No, kasi mahirap sabihin na ako makaganto. So binabalita ko ito, nag-reaction ako tungkol dito is nakikita ko kasi na may punto ang mga Duterte, si BP Sara dito sa lagay na to. Kasi tahimik si BP Sara eh. Ginagawa niya lang yung trabaho niya talaga eh. No, nakikita ko talaga na kumikilos naman siya. Binibigay niya naman yung best niya bilang Vice President. No, at sa Davao nakita din natin kung paano kumilos ang isang BP Sara. Si Bongbong Marcos naman, si President, nakikita ko rin naman yung effort na ginagawa niya. Talagang ang nangyayari is yung mga nakapaligid lang talaga kay President Bongbong ang nagbibigay ng batik lagi sa kanya. Kaya nadadamay siya dito sa usapan na to. Kasi ayos naman ang relasyon ng dalawa eh, si BP Sara at saka ni PBBM. Ayos naman eh. Hindi naman sila magkalaban. Parang sila pa nga yung gustong pagsabungin, pag-awayin eh. Pero si PBBM, sinasabi ko nga, matalinong tao yan. Si BP Sara, alam ko, matalinong tao din yan. Hindi sila kaagad magpapadala sa mga ganyan-ganyan lang. Nag-uusap yan eh, di ba? Pinag-uusapan nila yung mga, si ganto. Parang kups yan eh, parang epat. Mamaya, nag-uusap nga sila ng gano'n, tapos sabi ni PBBM, pabayaan mo na yun. Parang ganun yun eh. Di ba? Alam mo, nag-uusap sila ng gano'n. Yan po magandang halimbawa ng pagsisip-sip kung sino man yung gustong sipsipan. No? Pagpapatunay lang po yan na kahit na anong gawin ninyo, paninira, hindi nyo kayang sirain yung mga Duterte. Bakit po hindi nyo masisira ng paninira ang Duterte sa tokis-tokis? Dahil ang mga proyekto ng mga Duterte ay nakikita, nararamdaman, naaamoy. Yan po ang katotohanan. Nakita namin ang war on drugs kahit na anong gawin ninyong pandidemonyo sa war on drugs ngayon. Nung tapos na si Pangulong Duterte, naranasan namin kung papaano tumahimik ang mga lugar dahil sa war on drugs. Kahit na anong pagpapasama ninyo kay Pangulong Duterte na tinatawag nyo pa ngayon Lords of all Drug Lords. Talaga? Kung kailan siyang wala na sa posisyon, Lords of all Drug Lords? O yun naman pala, Lords of all Drug Lords, wala na siyang posisyon. Bakit hindi nyo sampahan ng kaso o lusubin na, di ba? Alam ko, yung mga drug lords, nilulusob. Napagbintangan pa, no? Parang sinasabi nila, Lord of all Drug Lords, FPRRD. Tapos parang ginawa niya, inubos niya, no? Kumbaga, winipe out niya yung mga ibang mga drug lords dito sa Pilipinas. So parang pinapalabas dahil siya lang ang dapat, parang ganun ba yun? Lawak naman na nag-iisip noon. Yun ang malawak na source. Sinong source ka, ha? Hindi naman tanga sa FPRRD para magagaganyan. Alam naman natin, no, mayor pala sa FPRRD, galit na talaga sa mga drugs yan. Ayaw niya niyan. Mariosep. At saka kung talagang drug lord dyan si FPRRD at pumapader yan sa mga drug, di dapat napakayaman na niyan. Mariosep. Kahit hindi na nga siya tumakbo ng presidente. Pero nakita naman natin si FPRRD, napakasimple lang ng buhay. Halos nawala siya sa pagiging presidente. Simple lang talaga siya. Hindi katulad ng ibang mga naging presidente, no? Ang gaganda ng mga bahay, gaganda ng mga ganto, ganyan. Pero sa FPRRD, napakasimple lang. Hindi siya masyadong magarbo, hindi siya maarte sa kung ano-ano. No? Tapos pag-iisipan pa nila ng masama, di wow. Kahit na ano pa pong pagpopromote ninyo, hindi po maniniwala. Lalabas kayong lahat ngayon na sinungaling. Ang tao ang magpapasya, hindi yung PNA, Philippine News Agency, hindi yung House of Representatives.
ang tao. Ngayon po, may bombahan sa Marawi na naman. Alam niyo po yung mga pronouncement yung paraan. Meron po ba nagaganap na krimen din nung panahon ni Pangulong Duterte? Meron po. Pero pag nagsalita po si Pangulong Duterte, lahat po ng pronouncement ng Pangulong Duterte noon, kahit po may kagaganap lang ng krimen, alam mong magkakaroon po ng solusyon. Di po ba? Iba yung salita ng matandang Duterte. Meron din naman pong statement ang Pangulo ngayon. At kung sino-sino pang iba. Noon po, isa lang po ang kinakailangan maglabas ng statement. Pangulo lang po. Ano po ang ngayon sa katutak may nagpapahayag mula sa kung saan-saan. No? Kung saan-saan nanggagaling yung mga pronouncement ng pagkondena. Pero parang ang pagkakaiba po noong panahon ni kay Pangulong Duterte, ganyan. Bakit number 2 binabalita mo? Hindi yung number 1. Di ba? Bakit ayaw mo balita yung number 1? Sa tingin nyo, may magtatanong sa PNA? Tuloy-tuloy lang yan. Pag nilabas po yung kung may nag-survey po ng trust rating ng mga leader, top leaders, at nanguna po si Sara Duterte, itutuloy din nila. Halimbawa, number 2 si PBBM. Pangalawang pwesto, pangalawang pinaka-pinagtitiwalaan. Ganun po ang magiging pwestuhan yan. Pero kayong PNA, wala kayo eh. Hindi nyo taong bayan na magpapasya. Bukas makita po ninyo ang unang pagkilos ng taong bayan para suportahan ng mga Duterte. Makikita po ninyo kahit na anong tokis ninyo, sa mga tao, performance po ang sukatan, hindi tokis. Tama yon si Sir Badong. Ang pinag-uusapan dito is yung magandang performance na pinapakita mo sa lahat ng mga tao. Hindi basihan dyan na kahit anong sabihin mo sa kanya na masasama, kahit siya ay siraan mo ng siraan, lahat ay ibintang mo na sa kanya, is hindi yun ang nagiging basihan ng taong bayan. Ngayon, siguro dati yun ang nagiging basihan. Kasi wala namang mga social media, wala namang mga ganito, di ba? Is ngayon nakikita na ng mga tao. Malawak na ang nakikita ng mga tao, ang kaalaman ng mga tao ngayon. No? Nalalaman na nila kung ano ang ginagawa talaga ng namumuno sa bansa natin, yung mga pinuno. So doon na sila bumabase na sinisiraan nila yung tao na to. Syempre, makikurious ka, ano kaya ginagawa nito? So syempre, obserbahan nila yung tao na yun. O alam nila, maganda naman yung ginagawa nito, tapos ginaganyan. So, ang mangyayari is sinisira siya. Dahil alam na maganda yung ginagawa niya, malakas siya, so baka manalo sa susunod, di pababagsakin siya. O, diba? Nalalaman na lahat yan. Hindi na yung pag nanira ka is ganto na, ganto, ganyan. Wala, hindi namin walang malaking maitutulong yun. Kaya nga magsasayang ka lang ng effort o laway sa ginagawa mo. Dahil kapag nakikita ng taong bayan na maayos na nagseserbisyo, yung tao na yon na sinisiraan o gusto ng mga tao, isusuportahan pa rin nila yun. Diba? Hindi nila mababali yun. Yan ang pakatandaan nyo. Ano namimiss natin kay Tatay Digong? Kahit na po, hindi natin sabihin perfecto, di ba? May mga krimen pa rin po. May mga krimen pa rin kay Pangulong Duterte. Pero bakit po pag nagsalita na si Pangulong Duterte, nakakalma tayong lahat? Yun po yun eh. Yun po yung hinahanap-hanap ng mga Pilipino ngayon, yung isang ama na pag narinig mo siya, kalmado ka na. Yung isang alma na sasabihin niya na ako bahala dito anak. Ipaubayan nyo sa akin to mga anak at gobyerno. Gobyerno na bahala. Sa kabila po na nagaganap na ganyan, ang naririnig po natin sa gobyerno, makikipagpistok sa mga NPA, no? Iniimbita yung ICC, no? Para usigin yung mag-amang Duterte. Mabibigla po kayo. Kasama na ngayon bigla si Sara Duterte sa uusigin ng ICC. Dinamay, no? Dati si FPRRD lang lagi. Pati nung bago mag-eleksyon, puro si FPRRD ang inaano sa ICC. Ngayon, nung nalalaman ng mata si BP, no? Damay ka na, wala na.
Bahala ka na dyan. Diyan ka na. Kailangan mahuli ka din. Kanyan. Di kung sino ba? Si Basti Duterte ba ganun? Tama ba ako? Kung malakas din pala yun, no, sa president, malaman damay na rin yun. Kala nyo makakapasok yung ICC? Utot nyo, hindi lang kayo nagpapasya dito sa Pilipinas. Hindi lang kayong mga taga-House of Representative na nagpapasya sa Pilipinas. Ang taong bayan ang nagpapasya sa Pilipinas, hindi kayo. Pakatandaan nyo. Lahat ng problema na to, problema sa itlog, problema ng mataas na bilhin, problema ng mataas na mga presyo, ang solusyon nyo, papasukin ng ICC. Lahat ng problema ng Pilipinas ngayon, nagbombahan sa Marawi, ang solusyon nyo, makipagpistok sa NPA. Lahat ng problema ng Pilipinas, ang solusyon nyo, tanggalan ng confidential fund si Sara Duterte. Pasamain si Sara Duterte. Pagbintangan ang mga Duterte ng kung ano-ano. Ang daming problema ng bansa pero puro Duterte lang sila nakafocus, no? Hindi nila tinatanggal. Hanggang 2028 pa yan. Malamang. Kaya ang haba nito mga katunay, hanggang 2028 yan. Kasi hanggang papalapit ng papalapit ang eleksyon, no? 2024 na, no? Malapit na, 25, iinit yan. 26, iinit-init yan. 27, nako, napakainit yan. 28, painitan na talaga yan, kumukulong na talaga. Yan ang solusyon ninyo. Ang dami-daming problema ng ICC. Oh. Ang daming nagaganap ngayon sa mundo. Gera sa Israel, gera sa Ukraine. No, uunahin nila Pilipinas na wala namang gera. Uunahin nila Pilipinas na gusto nilang litisin, hindi nyo kayang sampahan ng reklamo ang isang retiradong presidente. Ay ano, pero wag niyong palabasin na ako mali. Kala mo laki ng nagawa ni Duterte ng kasalanan. Ako mali na sinuportahan. Dahil ang sinabi na sinuportahan ko, una, kakampi siya ni Sara Duterte. Ikalawa, sinabi niya hindi papapasukin ng ICC. Ikatlo, itutuloy niya ang lahat ng suporta. Lahat ng ginawa ni Pangulong Duterte, mga magagandang ginawa ni Pangulong Duterte, itutuloy. Hindi ko ba iboboto yun? Iboboto ko yun. Kasalanan ko ba kung hindi niya gagawin yung gusto niyang gawin? Kasalanan ko ba kung may iba palang nasusunod? Yan, pambabastos po yan ng PNA. No? Philippine News Agency. Yan, pambabastos po na direkta yan. Okay. Ayun, at ating natunghayan ng video na nagbula kay Banat News Updates. At syempre natunghayan din natin ang boses na yun na nagbula kay Sir Badong Arateles. Ayan mga katunay, anong masasabi nyo tungkol dito sa video na binigyan natin ng reaction ngayon? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.